Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Angelo at meron akong ikukuwento sa inyo. Ayon sa isang survey noong 2022, ang pangunahing sanhi ng kamatayan sa buong mundo ay sakit sa puso. Kasunod ang stroke, no? May kita rin natin dito ang mga sakit na may kaugnayan sa paghinga tulad ng lower respiratory infection, COPD, lung cancer at tuberculosis. Nakabilang sa mga nangungunang sanhi ng kamatayan. Hindi pa kasama rito ang mga epidemya na naganap tulad ng influenza at COVID. Maraming salik ang maaaring magdulot ng paghina ng ating kalusugan. No, ayon sa mga pag-aaral, unang-una ang tumatandang populasyon, isa sa pangunahing dahilan ng mga nakakamatay na sakit. Ang bilang ng matatandang populasyon ay mabilis na tumataas sa maraming bansa na nahihirapan ding tugunan ang mga gantong terminal at chronic diseases. Ang mga kondisyong ito ay nagiging isang pandaigdigang krisis sa kalusugan sa larangan ng medisina. Karamihan sa mga sakit na ito ay wala pa talagang lunas, no? Walang tunay na lunas. Meron lamang na tinatawag na maintenance upang makontrol ang sintomas hanggang sa dumating sa punto na ang panahon na hindi na tumutugon ang katawan natin sa gantong maintenance. Kapag nagsimulang hindi tanggapin ng katawan ang mga gamot na or mga maintenance na ito, no, napipilitan ng mga doktor kadalasan na gumamit ng polydrug therapy. Mas mataas na dosage, pagpapalit ng brand, or pagdaragdag ng iba pang maintenance. Lumilikha ito ng tuloy-tuloy na cycle ng maintenance na tila walang katapusan. Ang ibig kong sabihin, wala talagang ganap na lunas ang mga sakit na ito. Bukod sa pagtanda ng populasyon, no, nahihirapan din tayo sa hindi magandang pagkain, hindi may iwasang stress, at patuloy na exposure sa polusyon. Mga bagay na araw-araw nating nararanasan at hindi ganap na may iwasan. Kaya ang tanong ko sa ating lahat, sa mga nanonood, sa mga nakikinig. Maaari ba natin 'tong maiwasan o may magagawa ba tayo sa mga ito? Baka nagtataka kayo kung bakit ko sinasabi 'tong mga 'to, 'no? Kasi may ipapakilala ko sa inyo na kung tawagin ay stem cells. Sa pinakasimpleng paliwanag, ang stem cells ay nabubuo kapag nagsanib ang sperm at ovum ni nanay at tatay. Sila ang pinakaunang building blocks ng ating katawan. Sila yung bumubuo ng ating katawan, no? Simula sa puso, sa baga, sa bato, sa atay, at iba pang organs, no? Ang buong katawan natin binubuo ng stem cells. Kapag may nasirang bahagi ng ating katawan, natural na ginagamit ng katawan natin ang stem cells natin. Karaniwan na nagmumula sa bone marrow. Ang konsepto ng stem cell procedures naman ito yung procedure na kung saan ginagamit ng mga doktor ang sarili nating stem cells or stem cells ng pasyente upang mag-repair ng organs. Kasi isa pa sa mga mahalagang katangian ng stem cells ay ang kanilang limitless na potential, no? Dahil sila nga ang building blocks ng katawan, tuwing may damage ang katawan, ginagamit sila upang mag-regenerate ng tissues, mag-regenerate ng organs, mag-repair ng organs, at ibalik ang maayos na function ng katawan ng tao. Meron ngang katagang The Miracle of Stem Cells, the Greatest Medical Revolution, no? Kasi maraming medical journals, scientific literature, magazines, at maging mga doktor at scientifico ang naniniwala na ang stem cell science ay maaaring maging pinakamalaking revolusyon sa medisina. May potential ito para sa mga sakit tulad ng diabetes, cancer, Alzheimer, at marami pang iba. Gayunpaman, pagdating sa stem cell treatment, marami tayong option, marami tayong paraan, no? Marami tayong pwedeng paraan para maka-receive ng stem cell. Halimbawa, yung unang-una is yung placenta injections na karaniwang ginagawa or matatagpuan sa mga bansang gaya ng Germany, Switzerland, New Zealand, Singapore, no?
Kung urgent naman ng kondisyon, may ilang mga five-star hospitals dito, kahit dito sa Pilipinas, na nag-aalok ng stem cell therapy. Ngunit ang gantong mga procedure, no, ay napakamahal at matagal isagawa. Bakit? Ang placenta injections ay hindi isang beses lamang ginagawa. Maaari itong tumagal ng ilang buwan, minsan 6 na buwan, at nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. No? Dahil dito, kadalasang na-access lamang ito ng mga sikat at mayayaman. Meron din tayong stem cell transplant na kung saan kinukuha ang stem cells mula sa malusog na bahagi ng katawan at inililipat sa nasirang bahagi ng katawan. Ito ay maturing na invasive na process, no? Para naman sa mga buntis, may cord blood banking kung saan iniimbak ang mga stem cells mula sa umbilical cord. Karaniwan itong may expiration na humigit kumulang 20 years o 20 na taon. Pero alam naman natin, karamihan sa mga malulubhang sakit lumalabas na sa edad 25 pataas, no? 25 years old pataas. Kasi sabi nila ng mga eksperto, no, sa edad na 25, bumababa na ang production ng stem cells at 70 to 80%, no, ng katawan. Dahil dito, maaring hindi na magamit ang nakaimbak na cord blood paglipas ng panahon. Meron ding tinatawag na adult stem cell banking, pero matatawag rin itong invasive. Meron namang mga non-medical establishments na nag-aalok ng placenta injections, stem cell injections, sabi nila, na nagdudulot ng karamihan sa kanila nagdudulot ng napakaraming seryosong safety concerns. Dahil kahit sila, hindi nila tiyak kung ano yung pinagbumulan ng stem cells at kung lisensyado ba ang nag-a-administer nito. Ngayon, pagdating sa healthy lifestyle, tamang pagkain, ehersisyo, stress management, nakakatulong ito, oo. Ngunit kadalasan, hindi na 'to nagiging sapat, 'no? Dahil ang kapaligiran natin is punong-puno pa rin ng stress at polusyon, 'no? Kaya ang tanong sa ating lahat, meron bang mas maginhawa, epektibo at abot-kayang solusyon pagdating sa stem cell therapy today? Dito na pumapasok ang makabagong stem cell in oral capsule technology, no? Ang Alpha Laboratory sa New Zealand ay nakabuo ng encapsulated stem cell components na nananatiling viable ng 3 to 4 years, no? 3 to 4 na taon sa pamamagitan ng freeze-drying technology or cryogenics, no? Meron ding supercritical extraction technology upang makuha hanggang 99% ng biological activity. Ang nitrogen field technology naman na pumipigil sa oxidation. Ang enteric coating na nagsisiguro na hindi ito matutunaw sa tiyan, no, sa ating bituka, sa ating stomach acid, at mapupunta lang sa ating intestine kung saan siya mas ma-absorb. Merong emulsification or nanotechnology upang paliitin ang particle size para mas mahusay na absorption. Ang biosophial technology naman lalo pang nagpapahusay ng bisa at multipotency ng ating produkto. So ngayon ipapakilala ko sa inyo ang Portier Placenta on 7th edition, no. Ang placenta na ito ay mula sa deer, no, kasi sa sinaunang kultura tinuturing na kayamanan ang iba't ibang bahagi ng deer tulad ng antlers, dugo, balat, velvet at placenta. Kilala ang deer bilang malinis at herbal na hayop na may mataas na compatibility sa katawan ng tao. Ito naman ang 5 pangunahing clinically patented ingredients, no? Unang-una yung cervicenta na matatagpuan or makukuha sa mga bagong panganak na female deer na babaeng usano sa kanilang placenta. Meron namang velvecenta na kinukuha sa velvet or tip ng dulo ng antler ng mga deer, ng mga sungay ng mga deer na merong mataas na regeneration rate, no?
Meron din tayong Enjingsen na matatagpuan sa volcanic soil of New Zealand na masasabing 150 times na mas malakas kesa sa normal na mga ginseng na matatagpuan sa mga traditional na Chinese market. Meron din tayong Axertone na tinatawag na Lingxi mushroom, no? Na nagsha-shutdown or pumapatay ng aging genes na nagsasanhi or pumapatay ng mga nagsasanhi ng pagtanda ng katawan natin. At meron tayong Nucleoclavem or white strawberry na napaka-rich sa antioxidant na matatagpuan lang sa Japan, no? Bukod sa mga yun, no? Makikita rin natin dito ang iba't iba pang ingredients, no? Integrated formulation na kung saan binubuo na itong 14 na ito ang ating stem cell. Unang-una ang brown seaweed na natural na anti-carcinogenic, no? Anti-cancer cells. Apple extracts, no? From 150 apple nutritional extract, no? So instead na kailangan mong mag-take ng iba't ibang supplement, iba't ibang maintenance, we have this. Tinatawag na nutritional powerhouse. Meron tayong tomato extract din, no? Aloe vera extract, borage oil, avocado oil, squalene, evening primrose oil, at marine collagen. So, bakit ba natin kailangan ng lahat ng to? Lahat ng to sa iisang klase ng capsule, sa isang klaseng produkto, no? Lahat ng 'to, kaya nating mapanatili ang ating kalusugan, maiwasan ng sakit, mag-detoxify, mag-repair at mag-manage ng three highs ng katawan natin. Ano yung three highs, no? Blood sugar, cholesterol at blood pressure. Ang kaibahan ng fourth year, no, na 7th edition, hindi lang ito sumusuporta, kundi direkta itong tumutulong sa pag-repair at regeneration ng cells ng katawan ng tao. Dahil sa formulation na 'to, dahil sa pagsasama-sama na 'to, ang stem cell at ang Portier is naging isang well-rounded supplement, 'no, na hindi lang nagpapabagal ng pagtanda, kundi tumutulong sa pagbaliktad ng aging process, which means literal na pambabata, 'no? Makikita dito sa huling slide na 'to, 'no, sa huling part na 'to, ang pangunahing sanhi ng kamatayan pa rin, cardiovascular disease, cancer, respiratory, diseases, diabetes at dementia. Ang lahat ng mga ito konektado sa cellular health, 'no? So kung pag-iisipan natin, lahat tayo may kakilalang may sakit o nanganganib dahil sa healthy lifestyle at kapaligiran. Ang kalusugan ay isang bagay na maaari nating impluwensyahan at pangaalagaan. So, sa sobrang halaga ng ating kalusugan, may kapangyarihan tayong protektahan ang ating sariling kalusugan. Kailangan lang lagi tayong may kakayahang pumili. So, kung kaya nating i-share, ikwento yung mga gantong maliliit na bagay na posibleng makatulong sa kanila, bakit natin pipigilan sarili natin? At kung alam rin natin na makakatulong 'to sa sarili natin, bakit natin pipigilan sarili natin? Ayun lang po at maraming salamat.